Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Suratul Nazi'at, di ba? Mali pala, fik pala ngayon, ano? Oo nga, ano? Parang feeling ko Sabado ngayon. Bakit kaya? Di ba, kunin na natin ito, inshallah. Kaya pala parang nag-aalangan ako kanina. Kung dadaling libro. Tinatanong nga ni Choco, ano bang dadaling libro? Sabi ko ito. Balik ko na natin ito, inshallah. Sa Suratul Nazi'at, yung unang 5 aya tungkol nga sa mga anghel. At hindi na natin masyadong tinalakay yung tungkol sa paano kinukuha ng mga anghel yung kuffar, kaluluwa ng kuffar, kaluluwa ng mananampalataya. Kasi natalakay naman na natin yun sa di ba? Doon sa Al-Qiyamatus Sugra. Sa Al-Qiyamatus Sugra. Doon sa natalakay na natin, Bismillahirrahmanirrahim, an-nazi'ati garqa, nanumpa si Allah sa mga nazi'at, mga humihila na, kumbaga yung garqa, dahil sa kanilang paghila, parang nalulunod yung kaluluwa. At sa iba namang din, narinig ko, kumbaga, halos sumisisid yung mga anghel. Kasing kaluluwa nung kuffar, nakakapit talaga yun sa katawan ng tao, sa katawan niya, ayaw niyang humiwalay. Kaya nga diba, doon sa hadith, ni Al-Bara bin Azib, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung kaluluwa daw ng kuffar, mapupunit mula sa katawan, katulad ng kung paanong mapupunit yung bulak na nakapulupot sa tinik. Ganun siya katindi, na ihilain talaga yun ng mga anghel sa pamumuno ni Malakal Maut para makuha yung kanyang kaluluwa. At yung pangalawang aya, wan nashitati nashta, ito naman yung mga anghel na kumukuha ng kaluluwa ng dahan-dahan. Siyempre, kaluluwa ito ng mananampalataya. Ngayon, yung mananampalataya na makasalanan, maaring yung makasalanan na malalaking kasalanan yung ginagawa niya, nagzizina, nagbibisyo, nandurugas sa Muslim, pumapatay ng Muslim, maaring malaikatul adab pa rin yung kukuha sa kanyang kaluluwa. At ang dalil doon ng mga scholar, naalala niyo yung nakapatay nung 99, di ba? Maghihijra na siya. At habang nandun siya sa daan, namatay siya. At doon sa daan, parehong dumating yung malaikatul rahmah at malaikatul adab. So dito sa Suratul Nazi'at, yung unang aya na intindihan natin bilang malaikatul adab, yung mga anghel ng parusa. At yung pangalawang aya, sila yung malaikatul rahmah, mga anghel ng habag. Di ba yung nakapatay ng 99, nagtatalo yung dalawang grupo ng mga anghel, kung sino yung kukuha sa kaluluwa nung nakapatay nung 99. Hanggang sa yun nga, ang ginawa nila, sinukat kung saan ba siya mas malapit. Mas malapit ba siya patungo sa mga Muslim, sa mga mananampalataya, dahil gusto na niya magbalik loob kay Allah, o mas malapit ba siya sa kuffar, na doon siya nanggaling. Kaya nga, pinaikli ni Allah yung distansya sa pagitan niya at ng mga Muslim, at kinuha siya ng mga anghel ng habag. So, ibig sabihin, kumbaga siya sa panahon na yon, maaring may turing natin na Muslim na siya kasi gusto niya talagang magbalik loob. At dumating pareho yung mga anghel ng dalawang grupo. Kaya yung mananampalataya na mapang-api sa Muslim o kumbaga makasalanan ng malalaking mga kasalanan, pwedeng ganun din. Yung malaikatul adab ang kukuha sa kanyang kaluluwa. Siyempre, wasabihati sabaha, pangatlong aya, mga anghel pa rin ang tinutukoy dito. Silang sa kanilang pagkilos ay tila lumalangoy. Mabilis at sistematiko ang kanilang mga pagkilos. Fasabikati sabaka, na sila ay mabibilis sa kanilang pagkilos. Mga anghel pa rin ang tinutukoy. Dito, falmudabbirati amra. Silang mga nagsasaayos, nagpapatupad sa mga utos ni Allah. At ang pinanumpaan ni Allah, yawma tarjufur rajifah, sa araw
na yayanigin o sa araw na yayanig ng matinding pagyanig. At siyempre kasabay ito ng unang paghihip ng trompeta. Tatba'uha radifa, at susundan ito ng pangalawa kasama nito. Yung paghihip ng trompeta. O yung tinatalakay na natin, di ba, sa Al-Qiyamatul Kubra, pag yung tambuli. Alala ko na naman si Rashid eh. Wala si Yasin nun eh. Problemado si Rashid eh. Kung sungay ng hayop, tiyatanong niya, kung sungay ng hayop yung tambuli, hindi ko maintindihan yung tanong niya, basta sinagot ko na lang, algabe yun. Inilarawan siya na sungay ng hayop, yung sur. Pero algabe yun, di natin ihahambing sa kahit na ano. Tapos nung paglabas ko, parang nag-iisip-isip ako, napapaisip ako. Siguro iniisip ni Rashid, kung ang tambuli, sungay ng hayop, halimbawa kalabaw, gaano kalaki yung kalabaw? Kaya siguro iniisip niya. Algabe nga yun. Tinawag siya sur, oo. Pero hindi nga natin siya iisipin na tambuli na katulad ng kung paano merong tambuli sa panahon natin ngayon. O dito sa dunya. So nga, sumunod, sa araw na yon, kuluboy yawma idin wajifa, ang mga puso sa araw na yon ay wajifa, nanginginig sa takot. Absaruha khashi'ah, at ang mata ng mga tao ay nakayuko sa sobrang takot din. Yakuluna inna lamarduduna fil hafira. Dati nilang sinasabi, ibabalik ba kami sa dati nilang anyo, sa dati nilang itsura, sa dati nilang buhay, o kumbaga mabubuhay ba silang muli matapos na sila ay mailibing? Ida kunna idaman nakira, matapos na kami ay maging mga buto na nadurog. Qalu tilka idan karratun khasira, na kapag mangyari ngayon na kami bubuhayin muli. Sinasabi ng mga hindi naniniwala sa kabilang buhay, lalong-lalo na yung Quraysh. Kapag binuhay silang muli, dahil hindi sila naniniwala sa kabilang buhay, lugi nga sila. Kasi magkakatotoo yung bagay na pinasinungalingan nila. So kahit sila, alam nila na kung mali ang kanilang pinanghahawakan, mananagot sila. Pero nga, wala silang pinanghawakan na kahit na ano, basta pinanindigan na lang nila ang kufur at ang shirk, bahala na. So ganun ang naging mentalidad ng Quraysh, waliyadu billah. Lahat nakita nila, lahat nasaksihan nila. Mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Nahati ang buwan. Tapos pagkatapos natin pagtalakay dun sa Sheikh bi Abi Talib, kinain ng anay yung kanilang kasulatan. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa nila sinisilip yung nakasulat. Pero sinabi na ni Abu Talib, sabi ng pamangkin ko, kinain ng anay yung sinulat nyo. O di himala din yun, di ba? O, si Abu Lahab, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Allah sa Quran, isinumpa ni Allah si Abu Lahab. Kung si Abu Lahab mautak, pwede naman niyang siraan ng Quran sa pamagitan ng pagsasabi lang na nagmuslim siya. Di ba? O, nagmuslim ako. Ibig sabihin, sinungaling yung Quran. Kasi sinusumpa ako ng Quran, mapupunta ako sa impyerno. Ngayon, paano ako mapupunta sa impyerno? Mananampalataya na ako. Ultimo yun, hindi naisip ni Abu Lahab na gawin. Kasi kontrolado ni Allah ang lahat. Marami pang nasaksihan ng Quraysh, lalong-lalo na sa Quran, kung paano itong mahimala na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sumunod na aya, doon tayo natigil, di ba? Yung tilka idan karratun khasira, doon tayo natigil, di ba? Sa sumunod na aya, fa innama hiya zajratu wahida. Pagdating ng araw ng paghuhukom, ito daw ay magiging zajra na wahida. Nag-iisang sigaw o nag-iisang tunog na malakas. Faidahum bisahira. Kapag nangyari yon, yung malakas na tunog na yon, kasi marami nang natalakay tayo, di ba? Yung pag-ihip sa trompeta o doon sa tambuli, yung sayha, di ba natalakay din natin, sigaw, at ito naman zajra,
So maaaring lahat ito tumutukoy sa isang bagay. Yung kumbaga, pagsisimula ng araw ng paghuhukom. Kapag nangyari yon, faidahum bisahira. Sila ay magugulat. Kasi tinatanggi nila ito buong buhay nila. Tapos totoo pala. Parang dito sa mundo, di ba? Mapapahiya tayo. Meron tayong bagay na pinaninindigan. Tapos mali pala yung pinaninindigan natin. Makaramdam tayo ng pagkapahiya. So ganun din sila. Sila ay makakaramdam ng pagkapahiya. Kapag binuhay silang muli ni Allah, na totoo pala yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinatawag nilang sinungaling, tinatawag nilang siraulo, tinatawag nilang sinapian, tinatawag nilang mangkukulam, manghuhula at kung ano-ano pa. Kaya ganitong mangyayari. Sila ay sahira. Na sa kahulugan din na kumbaga matatauhan. Ay fa innama huwa amrun minallahi la mathubatan fihi wala ta'kid. Na dito sa pangyayaring ito, na kumbaga doon sa pagkabuhay nilang muli. So ito nga ay napagtibay na. Ito ay napagtibay na. At kumbaga sa pagkakataon na ito, faidan nasu qiyamun yanduruna wa huwa an ya'murallahu ta'ala Israfil fayanfukhu fis suri nafqatal ba'ath. Na kumbaga ito nga yung utos ni Allah na pagkabuhay nila, wala na silang magagawa Kumbaga, nangyari na yung bagay na itinatanggi nila. Nangyari na yung bagay na itinatanggi nila. At hindi na nila mababawi, kumbaga, yung kanilang mga dating pagtanggi. At ang mga tao nga ay tatayo at sila ay nakatingin. At ito na nga yung mangyayari pagkatapos na utusan ni Allah si Israfil alaihissalam na ihipan ang sur sa pangalawang pag-ihip para sa pagkabuhay muli. Faidal awwaluna wal akharuna qiyamun bayna yaday Rabb azza wa jalla yandurun. At sa pagkabuhay muli na ito, nakakakilabot isipin yung kung mangyayari ito, di ba? Yung tao, kumbaga yung buto niya mabubuo, tapos yung buto niya babalutin ng laman. Kasi kung ano yung katawan natin sa lupa, yun yung bubuhayin sa araw ng paghuhukom. Yun yung bubuhayin sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, naiulat, diba, doon sa ibang mga hadith na yung mga tao sa araw ng paghuhukom, nakahubad kapag binuhay muli at walang suot sa paa. At sila ay, yung mga lalaki, hindi tuli. So, ganun yung magiging kalagayan nila. Kung ano yung katawan natin ngayon, yun din yung katawan natin sa araw ng paghuhukom. Ang kauna-unahan hanggang sa kahuluy-hilihan sa mga tao. Napakaraming tao na nito. Napakaraming tao. Sa Hajj, sinasabi nila yung mga tao na nagtitipon-tipon, 4 na milyon. Kung titingnan mo yun, napakarami na nun. Yung kung makita niyo yung Masjidul Haram, kapag kapag panahon ng Hajj o panahon ng Umrah, lalong-lalo na kapag Ramadan, siksikan, napakaraming tao na nun. Isipin nyo na lang ito. Mula ng unang panahon, ng kauna-unahang tao hanggang sa dulo ng panahon, lahat tayo bubuhaying muli ni Allah, nakatayo, sama-sama. Maaring magkakadikit, maaring nagsisiksikan pa tayo doon sa lugar na kung saan man tayo titupunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo ay naghihintay sa ating Panginoon kung anong kanyang gagawin. At maghihintay ng matagal yung mga tao sa araw ng paghuhukom. At ang panahon na ito ng paghihintay nga, maring mas mahaba pa sa panahon ng buhay natin. Maring mas mahaba pa sa panahon ng buhay natin ngayon. So isipin nyo na lang kung yung tao, buong buhay niya dumanas siya ng hirap, magiging mas mahirap ang araw ng paghuhukom kaysa sa ano pa mang hirap na dinanas niya dito sa mundo.
Siyempre, para sa mananampalataya, nandun din sa araw ng paghukom yung ilang mga, kumbaga, dahilan na makakaranas siya ng ginhawa, inshallah. Pero yung kuffar, balot na balot talaga sila ng takot sa araw ng paghukom. Merong aya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kasi binabanggit dito kung nung aya ito sa ang sura. Yawma yadu'ukum fatastajibuna bihamdihi. So yun daw ang araw na titipunin kayo ni Allah at tatawagin kayo ni Allah at kayo ay sasagot sa pamamagitan ng pagpuri sa Kanya. Fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna in labithtum illa qalila. At sa araw na yun, nabubuhayin tayong muli at titipunin tayo ni Allah. Akalain natin na tayo ay nanatili ng sandali lamang dito sa mundo. At maaaring ang ganun ang mangyayari kasi kung iahambing sa tagal ng pananatili natin sa araw ng paghuhukom, napakaiklingan ng buhay natin sa mundo. Ito pala, binanggit pala yung nababanggit ito doon sa Suratul Isra, chapter 17, verse 52. Meron pala dito sa translation. Buti dinala ko pala ito. Suratul Isra, verse 52. At ganyan din katulad na sinabi ni Allah, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar." At ang amar na ito o ang bagay na ito tungkol sa oras, tungkol sa araw ng paghuhukom, ay hindi anumang bagay liban na lamang na magiging katulad ng kisap mata. O huwa akrabun, o mas malapit pa, o mas mabilis. So nababanggit ito doon sa Suratul Nahl, verse 77. Kumbaga, ang tinutukoy naman din dito, yung pagkagulat ng mga tao na nandun na pala sila sa araw ng paghuhukom. Yung nga, may kinalaman ito doon sa sinabi ni Allah, فَإِذَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. So magugulat ang mga tao na nandun na sila sa harap ni Allah na naghihintay ng paghahatol. At karagdagang paliwanag doon sa فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, as-sahira al-ardu kulluha. Ang sahira na tinutukoy dito, kumbaga, maaring nangangahulugan daw ito ng buong mundo. Yung buong mundo, naririto ang mga tao na natitipon. Wakada kala Sa'id bin Jubair, Wakatada, wa Abu Saleh. At ito din ang pananaw ng iba pang mga sahaba, at hindi sila Ikrima al-Hasan, ad-Dahak at iba pa. Nang sahira nga, wajhul ard, ito yung ibabaw ng lupa. So maaring dun pala sa araw ng paghuhukom, kumbaga di ba itutupi ni Allah ang kalangitan at lupa, pero mananatili ang lupa na naroon matitipon ng mga tao sa araw ng paghuhukom. At sinabi rin ni Mujahid, kanu bi asfaliha fa akhraju ila a'laha. Na sa araw na ito ng pagtitipon sa sahira, sila raw, yung mga tao, ay kumbaga palalabasin mula sa kanilang mga libingan patungo dun sa pinakamatataas na bahagi ng lupa. Kumbaga, galing sila dati sa baba, di ba? Ilalim kasi nakalibing yung mga tao, pero dadalhin sila sa ibabaw ng lupa at doon tayo titipunin. Alhamdulillah. Ganyan din as-sahira, al-makanul mustawi. Isa pang kahulugan ng sahira, lugar ito na patag. Lugar na patag. Baga patag na walang anumang mataas o mababang lugar dito. At gayon din, faidahum bis-sahira, sa karagdagang kahulugan nito, yaqulullahu azza wa jalla, yung katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala
sa Surah Ibrahim, verse 48. Yawma tubaddalul ardu gairal ardi was samawat. Sa araw daw na iyon, sa araw ng paghukom, sa araw ng pagtitipon ng mga tao lalo na para sa paghukom, papalitan daw ni Allah ang lupa ng iba pang lupa at ang kalangitan, kumbaga papalitan din ni Allah ng iba pang kalangitan. So maaring, kumbaga ito pa rin yung lupa, kumbaga sa araw ng paghukom kung saan tayo matitipon, ito pa rin yung lupa na kung saan namuhay ang mga tao. Pero babaguhin na ito ni Allah. At nakikita natin nga doon sa mga tafsir na ang malaking pagbabago dito magiging patag na patag ito. Patag na patag. At katulad lang din ito nung iba pang mga napag-aralan natin ng mga aya na papatagin ni Allah yung mga kabundukan. At magiging level na ito at maaaring yun ay bilang paghahanda sa pagtitipon ng mga tao para sa araw ng paghukom. Sa araw na yaon, yawma tubaddalul ardu gairal ardi was samawat. Sa araw na yaon ay papalitan ng lupa ng iba pang lupa at gayon din ng kalangitan. Wa barazu lillahil wahidil kahhar. At ang mga ito ay haharap kay Allah. Kumbaga itatanghal kay Allah ang nag-iisa at ang kahar, siyang gagapi sa lahat. Kumbaga, mangingibabaw ang kapangyarihan ni Allah sa kalangitan at lupa. Pero tingnan pa nga natin sa ibang ano. Ano yung tinutukoy dito na? Barazu. Tingnan pa natin sa ibang ano. Paliwanag. Wa barazu lillahi al-wahidil kahhar. Okay, so dito sa translation ni na Sheikh Mohsin Khan at Al-Hilali, isang barazu na tinutukoy dito, hindi lang yung kalangitan at lupa, pati lahat ng mga nilikha. Lahat sila itatanghal sa harap ni Allah, ang nag-iisa at ang walang makakagapi, ang siyang mamamayani sa lahat. Yung ayat doon sa Surah Taha, chapter 20, verse 105 to 107. So may kinalaman din doon sa faidahum bis-sahira. Sasabihin ng mga tao, tatanong ng mga tao, wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Tinatanong ka ng mga tao, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa kabundukan. At sabi ni Allah, sabihin mo sa kanila, ang mga kabundukan na ito ay dudurugin ni Allah ng matinding pagkadurog. Ibig sabihin, magiging alikabok ang mga kabundukan na ito. Fayadaruha kaan safsafa. At kapag nadurog na ito, iiwan ni Allah ang lupa sa ganitong kalagayan na ito ay patag at walang anumang lugar dito na malalim o mataas. Magiging patag na patag ang lupa. La yara fiha iwajan wala amta. Na wala itong anumang lugar nga na baluktot o lugar na paliko. As in, patag na patag talaga siya. Yung nga, katulad ng kung gaano kapatag o pantay yung ibabaw ng mesa, parang ganun. O ibabaw ng anumang bagay na nakalapat, so ganun ang mangyayari sa mundo. At doon titipunin ang mga tao. At sumunod na aya na may kinalaman din dito, faidahum bis-sahira, nababanggit ito sa Surah Maryam, 18. Suratul Kahf pala. Suratul Kahf verse 47. Wa yawma tusayyirul jibalu wa taral arda bariza. Sa araw daw na iyon, sa araw ng paghukom, ang mga kabundukan ay maglalaho. At may kita mo ang lupa na bariza. Bariza, ito ay hayag. Kumbaga kitang-kita mo yung lupa. Kumbaga hanggang sa dulo ng iyong abot tanaw na tanaw mo yung lupa na patag na patag. Hindi katulad dito sa mundo, di ba?
merong bundok, merong malalim, merong mataas. Pero dito sa araw ng paghuhukom, tanaw na tanaw mo talaga hanggang sa pinakamalayong matatanaw mo yung lupa. So bihira ka makakita ng ganong lupa dito sa mundo na patag, pantay na pantay. Pero dun sa araw ng paghuhukom, ganito ang mangyayari sa lupa. Waburisatil ardu allati alayhal jibalu wahiya la ta'uddu min hadihil ard wahiya ardun lam ya'mal alayha khati'atun walam yahraq alayha damun. So itong magiging bagong lupa na ito, kumbaga ito ay lupa na kumbaga pasisibulin ni Allah sa pamagitan ng pagkawasak ng mga kabundukan dito, na ito ay iba na sa lupa na dito namuhay ang mga tao o dito namuhay ang iba pang mga nilikha ni Allah. Ito ay magiging lupa, ayon sa tafsir, lupa na walang anumang ginawang kasalanan dito at lupa na walang anumang dugo ang pinadanak dito. So ito talaga ay kumbaga bagong lupa talaga. Bagong lupa. Maaring ito pa rin yon, yung planet Earth, sabihin natin. Pero ito ay magiging nasa bago nitong anyo. Nasa bago nitong anyo. Nang halimbawa man, babubuhayin tayo muli sa araw ng paghuhukom. Dito mismo tatayo tayo, halimbawa, dito mismo. Sa lugar natin ngayon, hindi na natin makikilala na narito pala tayo. Kasi yun nga, magiging iba na yung lupa, mapapatag na yung lupa. Hindi mo na siya makikilala. Yun nga lang di ba? Yung nga lang pagkatapos ng bagyo, di ba? Tinitingnan natin paligid natin, parang naninibago tayo. Di ba? Parang nasa ibang lugar tayo, putol yung mga puno. Tapos yung mga kapitbahay natin, tanaw na natin kasi wala na yung mga nakaharang. Tapos pag tumingin ka sa taas, tanaw na natin yung kalsada, yung mga sasakyan, mga truck na dumadaan, tanaw na natin. Wala na yung mga puno Naninibago tayo. Paano pa kaya pag winasak ni Allah yung mga kabundukan? Tapos mauubos yung mga puno at patag na patag yung lugar. Hindi na talaga natin makikilala. Hindi na talaga natin makikilala ang lupa. Kahit nandun tayo nakatayo sa araw ng paghuhukom sa lupa, na kung saan tayo pinaka nagtagal na nanatili. Kahit pa kaharian mo yung lupa na yon, di ba? May mga tao naghahari-harian, feeling nila pag-aari nilang lupa, mayroon silang kumpletong pagmamay-ari sa lupa. Kahit sila hindi nila makikilala yung lupa na yung kinatatayuan nila, nandun dating kaharian nila. Kasi magbabago na ang lupa at doon mangyayari ang araw ng paghuhukom. So ito yung alhamdulillah, ito yung kahulugan ng faidahum bis-sahira, at matatagpuan nila ang kanilang mga sarili, kumbaga na sila ay nasa sahira, nasa ibabaw ng lupa, samantalang dati silang nakalibing, at doon sa sahira, sila ay matatauhan na totoo pala ang mga ipinangaral ng mga propeta. Alhamdulillah. So tutuloy natin to inshallah. Nakapangilabot itong na ito. Ilang aya lang yung nabasa natin ngayong araw. Pero parang ang bigat sa pakiramdam yung tinatalakay natin. Ilang aya lang ba? 2 aya? Ilang aya yung nabasa natin ngayon? Painama hiya zajratu wahida faidahum bis-sahira. 2 lang. 2 aya lang, pero parang ang dami nang nangyari. Ang daming nangyari at nakakakilabot talaga sa banal niya. Sa araw ng paghuhukom, walang anumang bagay na nakakatakot na nasaksihan natin sa lupa ang makakatapat sa anumang bagay na nakakatakot sa araw ng paghuhukom. Kaya ako nga minsan napapaisip ako minsan gusto ko talaga maghiganti. May mga tao gusto ko talagang paghigantihan, gusto kong saktan, gusto kong pahirapan. Pero napapanatag ako kapag naisip ko na wala akong magagawang pagpapahirap sa sino mang gusto kong pahirapan, na magiging mas mahirap pa
sa pagpapahirap ni Allah. Halimbawa, may tao may atraso sa akin, di ba? Isipin ko, gusto ko paghigantihan, gusto ko parusahan. Iniisip ko, gawin ko man yun, mas matindi pa rin yung kay Allah eh. Kaya iniisip ko, si Allah na lang bahala. Alhamdulillah. Kaya nakakapanatag talaga na mapag-aralan ang tungkol sa kabilang buhay. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.